So ayan po ang dito na po na ito. Tinabunan po nila na para supply likod at so ayan po ang magandang araw po sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir, mga boss, at welcome again po sa JLat Vlog. So for today's episode po natin, andito po tayo ngayon sa bayan po ng Balungaw, Pangasinan, at meron po tayong titignang mango farm dito na meron pong rice field po siya na meron pong fish pond. So ito na po yung property, ito nga po yung daan po niya, farm to market road po. Nakauna po siya sa farm to market road, mga ilang metro lang po ang layo po niya sa Barangay Cemented Road sa National Highway, mga ilang kilometro lang din po sa town proper ng Balungaw, siguro sa mga 10 minutes driving o baka wala pa po. So ito po, i-check po natin tong farm na ito na mango farm, rice field siya, at meron po siyang fish pond. So ito yung kanyang fish pond, at ang suwat po ng property nito ay 2.1 hectare po siya, na ang presyo po niya is 5.5 billion, at negotiable pa naman po yung price po na yon. Sagot po ni seller yung capital gain tax po, documentary stamp, at yung porsyento ng ahente. Itong property nito ay title property po siya, TCT Torrens po yata yung dati nakita ko dito sa titulo po nito, hindi ko na po maalala. Ayan, pero title property po siya. At ito nga po, meron po siyang tawag dito, meron po siyang 20 po na puno ng mangga, isang fish pond. Yung nasasaka po niya siguro sa mga kulang mga 1 hectare more or less po yung kanyang nasasaka. May mga puno rin po ng siniguelas, may mga chimney na rin po. So ang boundary po ng property nito ay may bakod na daw po, pero yung mga bakod po niya is kailangang ayusin. At ano pa, kailangan ayusin po. So yan po yung boundary po niya sa yung may barbed wire po, diretso po yan, ganoon po siya dito sa part na ito. At ito nga po yung mga mangga po niya. Ang estimate ko pong edad ng mga mangga po niya nasa mga 20 years na po siguro mahigit. Ayan, pero malakas pa rin po mamunga po yung mga yan. So pasok naman po ang mga sasakyan dito. Kailangan lang po yung mataas po yung pangilalim. Pag kotse po, sa side po yung kanyang pangilalim, dahil po bato-bato po yung kalsada po nito. Tinabunan po nila ng bato para hindi po maputik. Ayan. Source of water po ito, deep well. Hindi ko lang natanong kay tatay kung may deep well dito. Ayan. Pero kung sakaling walang deep well, magpapa-install na lang po tayo. At yung fish pond po niya, wala po laman po ngayon, pero pwede nating palagyan po yan ng tilapia pag sakaling umulan na po. Pero pwede nating supplyan po ng tubig yan pag may deep well na po. So ito na po yung kanyang nasasaka. At itong property nito ay may part na plat po siya, may part na hili po. So ito pong nasaka po niya, ito po yung plat. Nasa mga 1 hectare po ito more or less. At ang mga dito po, meron pong daanan ng tubig dito. As a source of water po nila, pampatubig po sa palayan. So ang ano po ito, galing po ito sa mini dam. Itong kanal po na yan, yung ginawa po nilang kanal para supply po ng tubig sa mga pananim po nilang palay. So dito po, kitang-kita po dito yung bundok po ng Balungaw. At maganda po yung view po dito sa kanyang likod. At maganda po yung magpatayo ng rest house po dito sa bandang likod. So ang sabi po ni tatay, yung aming source hanggang doon daw po sa may kawayan, yung boundary po niya pag ganun, tapos pag ganun na rin po dito, kasi doon sa part ay may bakod na siya, tapos gumanon na po, at hanggang doon sa may bakod daw po doon. Ayan, may mga saging din po, mangilan-hilan lang dahil namamatay na dahil sa sobrang init. At labas ay may mga nahinog pa mangga o nahulog. Ayan, so nasa mga 1 hectare po more or less daw po yung kanyang rice field. Kaya umaani din po ito ng mga siguro nasa mga 80 to 100 kaban po siguro yung ganyan na ani. At dito nga po sa part na ito yung part na mataas,
Kaya maganda po maglagay ng rest house po dyan dahil dito sa part na ito may mga mangga po, may mga puno ng mangga at tahimik po yung lugar at wala po tayong gaanong kapitbahay. Ang kabahay lang po doon sa bungad, kaya sa bandang likod talagang wala pong mga kabahayan sa bandang likod. So sa harap lang po yung may mga bahay po. Ayan. At boss, ano yan? Ayan. So ito po yung ibang mga manggahan po niya. Talagang maganda po yung ano ng mga mangga po niya dahil magkakalayo po yung spacing po nila. So pwede kayong mag-alaga ng mga hayop po dito, pwede kayong mag-alaga siguro ng baboy dito kahit mga ilang heads lang, wag lang yung maramihan dahil makakabahay na po sa tabi ng property sa bandang harap. Dito sa bandang likod pwede kayong mag-alaga siguro ng baboy dito, mga manok na pang backyard lang po, pwede po. Poultry piggery po bawal po. Yan, bawal po dito. So dito sa part na to pwede kayong magtayo ng kubo dito or bahay sa part na ito dahil maganda yung view dito sa part na ito dahil kitang-kita mo dito yung bukid. At Anong tayo? One Taiwan. Namagan niya ni Jason ha. So yun po, nag-iaya po yung aming source po dito, si tatay, na magluluto daw siya sa bahay nila ng kakainin namin. Ayan. So ito po, meron po nga puno ng langka dito at may mga iba't ibang puno po nakatanim sa area. Dito lang po yung part na masukal, kailangan na pong linisan dito dahil dyan lang po yung fish pan. Ayan. At ano pa yung maganda dito na gawin, so yung ano po yan sa baba pwede yung gawing resort na lang po. Kung ayaw nyo magtanim ng palay, mas maganda po gawin nyo lang pong resort dahil maluwang po yan. Tapos dito sa taas, ito yung gagawin yung mga cottage po, yung mga puno ng mangga pwede yung lagyan ng mga upuan po dyan. At ano po yan, pwedeng gawin yung resort po yan or pwedeng tawanan ng mga fruit bearing kung gusto nyo po. Kung pwedeng gawin kalamansi farm, yan pwede rin po. Ayan. So kung may katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto pa i-negotiate yung price, kausapin na lang po natin yung mismo may-ari. At sa magtatanong nga po ng last price, mas maganda po makita nyo muna ng personal tong property nito. At mas maganda po makausap natin yung mismong may-ari sa property nito. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.